Samantala, hindi parehas na pagtrato ng NBI sa kaso ng guro na nagbanta kay dating Pangulong Duterte at ang pagbabanta ni VP Sara kay PBBM, kinuwestiyon ni Senator Raffy Tulfo. Detalye mula kay RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Magandang umaga, Pilipinas Report! Questionable para kay Senador Raffy Tulfo ang magkaiba at hindi pantay na pagtrato ng National Bureau of Investigation o NBI sa dalawang kaso ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng Bansa. Sa ikawalong araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, tinanong ni Senador Raffy si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung bakit magkaiba ang pagtrato ng ahensya sa kaso ng guro na si Ronel Mas at ni Vice President Sara Duterte na parehong nagbanta sa buhay ng isang Pangulo. Si Mas ay ang guro na inaresto ng NBI kahit walang warrant of arrest noong May 11, 2020 sa Santa Cruz, Zambales. Ito ay kasunod ng post nito sa social media na magbibigay siya ng 50 milyong piso sa sinumang makapatay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kaso nitong inciting to sedition ay dinismiss ng Olongapo Regional Trial Court dahil sa kawalan ng warrant nang siya inaresto ng NBI. Samantalang si Vice President Sara na nakita sa video noong November 23, 2024 na nagbanta naman kay Pangulong Bongbong Marcos ay animoy pinigyan ng special treatment. Sagot ni Director Matibag, ayaw nilang maulit na ma-dismiss lang ang kaso gaya ng nangyari kay Mas sa kaso ng pangalawang Pangulo at iba ang pagtrato ng dating administrasyon kumpara sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang bahagi ng impeachment trial. Make a comparison ngayon. Bakit yung isang guro na nagbanta kay dati Pangulong Duterte agad inaresto at bakit itong isang Vice President na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI? I can only second guess po na maaaring may pagkakaiba po ng proseso or tinitingnan po ang administrasyon ng panahon na yun at ng panahon po ngayon. Maraming salamat po. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga!